Kung matatandaan ang malaking debate noong taong 2020 hinggil sa kapit ng China sa kuryente ng bansa dahil halos kalahating bahagi ng NGCP ay hawak ng pangatlong kasosyo nito. At sino ang may-ari ng State Grid Corporations ng China? Heto, puntahan natin ang mismong website ng The China Project. At heto, SGCC is China's state-owned power company. Sa Tagalog, ang SGCC ay pagmamay-ari ng Estado ng China. At sino ang pamunuan ng Estado sa China? Walang iba, kung hindi ang Partido Komunista ni Xi Jinping. Masasabi nyo dyan mga utol, hindi naman talaga lingid sa atin o hindi naman imposible na meron talagang impluwensya ang China dito sa Pilipinas. Siyempre, alam naman natin na napakarami rin natin mga politikong korap. Okay, doon pa lang mga utol, alam na natin, 'di ba? Dito pa lang sa issue sa West Philippine Sea, 'di ba? May mga Pinoy na at mga politiko na kumakampi pa sa China kahit na alam na nila na ito yung nangaagaw sa atin ng teritoryo. May mga Pinoy, napakarami mga naglalabasan na parang ang dating ano ba 'yon? Bayad ba sila? Yun ang tanong ko bayad ba sila ng China o sadyang may iniisip silang iba na feeling nila tama yung China, pero para sa akin tama ba yun na inaagawan tayo ng teritoryo? Pero yun nga, mabalik tayo sa ating topic. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit parang napakalakas ng loob ng China na bulihin, iharas at agawan ng teritoryo ang Pilipinas? Yan ang ating aalamin mga utol mula kay Pinoy Mystery Channel. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ayan, Kaya pala malakas ang loob ng China awayin ang Pilipinas. Okay, alamin na natin ito. Intro pa lang, no? Partido Komunista ng China, ang gobyernong may hawak sa mga malalaking state-owned na kumpanya sa bansa. Lalong tumindi ang kapit nito sa leeg dahil sa batas na nagbigay obligasyon sa lahat ng mga Chino na sumunod sa utos ng partido pagdating sa seguridad ng bayan. Ibig sabihin, ang mga kumpanya na nasa China ay ang naging galamay ng mga komunista. Pwede. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nakapasok na ang China sa mga establishmento sa lupang hinirang. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ganda talaga ng intro ni Pinoy Mystery Channel. Pinoy Mystery Channel. Mula pa noong upo sa pwesto ang chairman ng Partido Komunista na si Xi Jinping taong 2012, maraming pagbabago ang inilunsad ng grupo upang mas palakasin ang impluwensya ng pamunuan, hindi lamang sa kanilang bansa, pati rin sa ibang nasyon. Isa sa mga pinagdiinan ni Xi Jinping ay ang nakalahad o nakastipulate sa 2015 Batas ng State Security na sinabi, every state organ and the armed forces, each political party, the militia, enterprises, public institutions, and social organizations all have the responsibility and obligation to maintain state security. Ayon sa batas na inungkat noon sa State Media Conference na obligasyon raw ng bawat inchik ang seguridad ng kanilang bansa. Sa madaling sabi, ang lahat ay maaaring gamitin ng partido upang isulong ang ultimong adhikain ng mga komunista. Kaya mula noon, upang masiguro na ang mga enterprises na mula sa China o anumang samahan o grupo o organisasyon ay susunod sa State Security Law, nagsagawa ng matinding hakbang ang pamunuan ni Xi Jinping.
naglalagay ito ng kanilang mga miyembro sa mga pamunuan o sa mga board ng malalaking kumpanya. Ang sabi sa South China Morning Post na halos 70% na ng mga pribadong negosyo sa China ang may pinipwestong miyembro ng partido o ang tinaguriang party cells. At ganun din ang ginagawa sa mga dayuhang kumpanya na nasa loob ng bansa. Subalit ang tanong ng marami ay, bakit nagpupwesto ang mga komunista ng kanilang miyembro sa pamunuan ng mga kumpanya? Para makontrol. Madali lang ang sagot. Ito ang ulat muli ng SCMP na upang mapatibay ang papel ng mga komunista sa SOE o State-Owned Enterprises o mga negosyo sa bansa, naglahad ng bagong regulasyon ng China na ang mga komunista ang kailangan nasa pamunuan o isa sa mga board members kung hindi ito ang pinaka-CEO. Ayon din sa pahayag, ang mga ito ay hindi mananagot kahit sa anong korte, ngunit sa partido lang. Sa madaling sabi, hawak ng mga komunista ang mga pampublikong kumpanya sa bansa at ang mga pribadong negosyong kahit na pag-aari pa ito ng isang dayuhan. At kung hindi susunod sa adhikain ng partido, may pagkakalagyan ang mga ito. Katulad na nangyari sa ilang bilyonaryo sa Hong Kong na ayaw sumunod sa mga komunista. Taong 2020 ayon sa Reuters, inakusahan ng tycoon na si Jimmy Lai na lumabag sa National Security Law at ito ay inaresto. Ayan mga utol, no? So, sa madalit sabi, maglalagay sila ng kapartido nila sa kumpanya para, syempre, sole purpose nun para makontrol nila, magkaroon sila ng control doon sa nasabing kumpanya. So, ibig sabihin, pwede o posible ito mga utol. Kasi marami tayo dito sa Pilipinas na may public-private partnership, no? Yung PPPs, PPE, something like that. Dito sa Pilipinas, mga project natin na ipinapasa natin sa private-owned company, no? Partikular yung mga Chinese company. Kung naaalala ninyo na nag-back out ang isang Chinese o hindi lang isang Chinese company doon sa railway project natin. Nitong nakaraang noong 2019 meron nang nag-back out nung panahon pa ni President Rodrigo Roa Duterte yung papuntang Albay, yung sa PNR na project. And then etong 2022 meron sa PNR mga utol kung hindi ako nagkakamali. So i-check natin, hinanap ko yan. Mula ito sa Philippine News Agency. No? China withdraws funding for 3 railway project. Okay? So, pwedeng ito'y pag-uutos na rin ng gobyerno ng China doon sa mga Chinese investors na ito. Kasi malamang sa malamang kontrolado nila yung mga Chinese companies na yon. Kung ganyan yung senaryo o yung implikasyon ng batas dyan sa China na kailangan may nakapwesto doon sa company na pag-aari ng komunista o tao ng komunista mga utol. So basahin lang natin ng konti. Loan agreements for 3 railway projects are now considered withdrawn after the Chinese government failed to act on the funding requests by the Duterte administration. In an official of the Department of Transportation, DOTR, said Friday. DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez said negotiation for the 3 projects began in 2018 and have been approved by the National Economic and Development Authority o NEDA to receive official development assistance ODA loan from China. So ito'y project na nag-back out ang company. Ito yung mga company na yan mga utol. Nakita ko na yung kanina. So ayan. No? In January, the contract for the 142 billion pesos PNR South Long Haul project, also called for the PNR Bicol Express, was awarded to the joint venture of China Railway Group Limited, China Railway No. 3 Engineering Group Company, the China Railway Engineering Consulting Group Company. So malamang sa malamang, ayan mga yan ay may mandato o may mga nakapwesto dyan sa company na yan na hawak ng komunista ng mga Chinese government. So ano sa palagay nyo mga utol? Napagdudugtong lamang natin kung anong mga posibilidad, kung bakit nag-back out tong mga to sa isang investment project dito sa Pilipinas. So talagang pwedeng merong kumokontrol sa kanila na bahagi ng gobyerno ng China. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na natin ito. Tapos taong 2021,
Ayon naman sa Press Enterprise, na sumunod na inaresto ay yung mga editors ng Apple Daily dahil sa ayaw nilang makipagkasundo sa mga komunista. Kumalat sa balita na inaresto din ang mga kabataang nagsasagawa ng malaking protesta. Sa huli, kapag malakas na ang kumpanya ng partido, lalo na yung mga naitaguyod sa ibang bansa, makakatulong ito sa paglobby. Katulad noong taong 2012, pinahayag muli sa Reuters na pinalalakas pa ng China ang paglobby o ang pakikipag-ugnayan o pagbayad sa mga politiko upang isulong ang kanilang interes sa Estados Unidos at sa bansang Canada. No? Ano naman ang kinalaman nito sa Pilipinas? Mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na may mga malalaking kumpanya ang China na pinamumunuan ng mga komunista. Ang naitaguyod na sa lupang hinirang. Anong masasabi nyo dyan? Hindi na imposible yan, mga utol, no? Napakaraming Chinese company investors dito sa Pilipinas. Partikular yung mga government project natin, alos karamihan ay sa kanila. Pero yung railway na sinasabi ko, parang kung hindi ako nagkakamali, yung iba doon, kung hindi man lahat, yung iba doon ay naipasa na sa isang Japanese company. So Japan na ang kausap natin dito. Dahil nga nag-back out itong China sa di nating malamang dahilan. So hindi ko rin po ang laman dahilan kung bakit nag-back out ang China. Pero dahil dito sa ating featured video ay malamang isa yun sa mga pinakakongkretong dahilan kung bakit. At alam nyo ba, mga utol, na sa China ngayon ay napakarami ng, alam nyo naman na nandun yung manufacturing halos, no? Karamihan ng malalaking company nandun sa China yung mga manufacturing nito dahil nga mababa ang labor cost dun sa China. Pero until simula nung 2018 to 2019, kung hindi ako nagkakamali, ay napapabalitang nag-aalisa na ang mga multinational companies na ito. So mamaya i-check natin kung ano-ano yung mga companies na umalis dito. At syempre, alam naman natin lahat ang dahilan. Syempre, yung seguridad. Okay, mga utol, isa lang yun. Pero totoo na nag-aalisa na yung mga multinational companies sa bansang China. So marami namang dahilan kung bakit at hindi naman yung lingid sa atin. Okay, tuloy na muna natin to. Pwede nga may mga ano na sila, di ba? May mga palakad na sila dito sa atin, no? Gaano kalaki ang galamay ng China? Ito na. Kapag sinabing lobby o sa Tagalog ay pag-impluwensya sa mga opisyal ng bayan, ito ang pagsuporta sa isang politiko, kadalasan pinansyal kung kumakandidato upang magsulong ng mga batas na pabor sa nagbigay ng suporta. Siyempre, kung mananalo sa paglobby, lalakas ang negosyo, tatatag ang kumpanya, mas magiging maimpluwensya ang samahan. Ito ang naging gawain ng mga kumpanya sa China na nasa ibang bansa. Ginagamit nila itong leverage o panghawak sa leeg. Halimbawa, noong taong 2019, binili ng China General Nuclear ang kumpanyang EDRA, isa sa mga nagbibigay ng kuryente sa Malaysia. Kung iisipin, paano ngayon kakalaban ng Malaysia sa mga komunista kung hawak nito ang kuryente sa bayan? Ito ang leverage ng China. Grabe, no? Taong 2019 naman sa Brazil, ang plano ng China ay maglagay ng murang telecommunications sa bansa gamit ang Huawei upang kahit yung mahihirap ay madaling makatawag sa kanilang cellphones. Mantsakin mo, paano tututulong Brazil sa mga komunista kung hawak ng partido ang komunikasyon sa buong bansa? Iyan ang leverage. Kung hindi mo pa alam, maraming enterprises sa bansa ang sinasabing pwedeng impluwensyahin ng mga komunista, katulad ng NGCP o ang National Grid Corporation of the Philippines, ang nag-iisang kumpanya na nangangasiwa sa 3 electric grid sa Luzon, Visayas at Mindanao, 3 malalaking istasyon na nagdi-distribute ng kuryente sa lahat ng isla. Anumang kuryente ang ginagamit mo, iyan ay nagmumula muna sa mga planta, tapos ihahatid iyan sa mga transmission lines, papuntang transmission grids na kinokontrol ng NGCP. Tapos ikakalat iyan sa mga bahay-bahay. Kaya mahalaga ang papel ng National Grid. Subalit may isang problema ang nasilip sa kumpanya. Makikita mismo sa website ng NGCP na binuo ang enterprise mula sa pag-merge o pagsasama ng 3 kumpanya.
Una, ang Consortium of Monte Oro Grid Resources Corp. Pangalawa, ang Kalaka High Power Corporation. At pangatlo, ang State Grid Corporation ng China. Kung matatandaan ang malaking debate noong taong 2020 hinggil sa kapit ng China sa kuryente ng bansa dahil halos kalahating bahagi ng NGCP ay hawak ng pangatlong kasosyo nito. At sino ang may-ari ng State Grid Corporations ng China? Heto, puntahan natin ang mismong website ng The China Project. At heto, SGCC is China's state-owned power company. Sa Tagalog, ang SGCC ay pagmamay-ari ng Estado ng China. At sino ang pamunuan ng Estado sa China? Walang iba, kung hindi ang Partido Komunista ni Xi Jinping. Masasabi nyo dyan mga utol? Hindi naman talaga lingid sa atin o hindi naman imposible na meron talagang impluwensya ang China dito sa Pilipinas. Siyempre, alam naman natin na napakarami rin natin mga politikong korap. Okay, doon pa lang mga utol, alam na natin, 'di ba? Dito pa lang sa issue sa West Philippine Sea, 'di ba? May mga Pinoy na at mga politiko na kumakampi pa sa China kahit na alam na nila na ito yung nangaagaw sa atin ng teritoryo. May mga Pinoy, napakarami mga naglalabasan na parang ang dating ano ba yun? Bayad ba sila? Yun ang tanong ko bayad ba sila ng China? O sadyang may iniisip silang iba na feeling nila tama yung China? Pero para sa akin, tama ba yun na inaagawan tayo ng teritoryo? Pero yun nga, mabalik tayo sa ating topic, hindi talaga imposible yan na may impluwensya dito. May mga nakabaon na mga influencer dyan, yung China, yung gobyerno ng China. Dahil napakarami nating investors na in-check dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing gawain nila yun. Pero hindi po imposible na nangyayari yun sa loob ng ating gobyerno mismo. Okay? Pwedeng sila nagpa-fund ng pagtakbo nito sa politika. 'Di ba mga utol? Siyempre mga multi-billionaires yan. Baliwala sa kanila yan. O actually, meron akong isang alam na nangyayari, no? Mayor lang yun, pero wag na, hindi na natin kukwento. Pero isa yon sa mga patunay na nangyayari yon. May mga nagpopondo doon sa mga tumatakbong politiko. At siyempre, ang pabalik sa kanila, siyempre, yung pabor, pag nanalo yung kanilang kandidatong sinuportahan o binigyan ng pondo. So, hindi yan imposible yung mga bagay na yan. So, yan, no? State grid. Pag-aari ng China. Komunismo ang China, so hawak yun ng China. Publicly owned na company ng China. Yung may hawak ng kuryente sa Pilipinas. So, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Mamaya, i-check natin yung mga company na nag-aalisa na sa China. Mantsakin mo kung magkakagera sa West Philippine Sea. Ano kaya ang pwedeng gawin ng China sa ating kuryente? Tatanggalin, no? Hindi lang yan. Pagpasok ng taong 2021, ayon sa Asian Nikkei, inilunsad ang telco na suportado ng China, ang Dito Telecommunity na sangay ng Chinatel sa Pilipinas. Kung magkakaganon, bababa ang presyo ng cellphone data. Maraming biyaya ang may dudulot sa ating mamamayan. Subalit may isang problema dito. Ang Chinatel na may hawak sa Dito Telecommunity ay pagmamayari ng Partido Komunista, na ayon sa Lawfare Media ay naban sa US dahil sa peligro ito sa seguridad ng bansa. Biruin mo, kung gagamitin ang Dito Telecommunity sa sandatahang lakas ng Pilipinas, pwedeng putulin ng China ang komunikasyon ng ating militar. Galing, no? Pagpasok ng taong 2023, nangako ang Bank of China na magbibigay ito ng malaking pondo upang makaangkat ng mumurahing kagamitan at pagkain ang Pilipinas sa China. Napakagandang adhikain na makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Subalit ang Bank of China ay pagmamayari nino. Tama ka, pagmamayari ng Partido Komunista. Marami ang nagsasabi na kung magkakagulo sa West Philippine Sea, maaaring gamitin ng Bank of China upang itigil ang pag-angkat ng gamit at pagkain na magdudulot ng mas masahol na paghihirap sa bansa. Ang pahayag ng Philippine National News na halos 14 na bilyong dolyares ang dadalhin ng mga inchik sa Pilipinas upang simulan ang renewable energy. Ibig sabihin, mga Chinese din ang unang hahawak sa mga solar at wind powers ng bansa. Sa kanila manggagaling ang mga parte at mga kagamitan. Totoo na maganda ang magiging resulta nito kung bababa ang presyo ng kuryente.
Marami ang giginhawa. Sino ba naman ang ayaw ng murang singil? Tama. Subalit dahil sa ang magbibigay ng investment, katulad ng China Energy International, State Power Investment Corporation Limited at China General Nuclear Power Group, ay mga kumpanyang hawak ng Partido Komunista. Ano mga utol? Palagay nyo, no? Pinag-uusapan ngayon yan sa Senado at napakarami ko komento na babasa yung tungkol dyan sa dito, yung telecommunications. So anong masasabi nyo dyan? Dapat ba na ituloy pa yan? O talagang totally wag nang ituloy ng pag-usapan na ng Senado, pagkasunduan na ng Senado? Talagang inalalaban yan. Alam ko si Senator Raffy Tulfo ang isa sa mga bumabatikos dyan sa pagpapatuloy ng dito telecommunications. Para sa akin, kung yan ay state-owned ng China, wag na lang. Sa akin lamang mga utol. Hindi ko sinasabing kailangan ganun din yung maging desisyon nyo. Pero tama lamang kasi pag na-control nila ang telecommunications, syempre alam naman natin baka pinaghahandaan nila. Baka yung paparating na gera. So pag kontrolado nila ang telecommunications dito, kawawa naman tayo. Pangalawa, yung enerhiya. Yun naman ang pag-infiltrate nila mga utol, dinidisguise nila as investment. Parang ganun yung dating sa akin Mag-i-invest sila dito sa bansa natin pero disguised. Okay, maganda nga naman ang kalalabasan, yung energy natin, magmumura, yung mga, 'di ba? Mga renewables energy na magmumura kuryente natin. Pero anong kapalit nito, mga utol? Makokontrol nila yun, yung enerhiya, makokontrol nila yung telecommunications natin, kontrolado kuryente ng Pilipinas. So anong laban natin kung sakali man biglang mag-aalsa itong China at magla-launch ng atake dito sa Pilipinas? Di kawawa tayo. So anong masasabi nyo dyan? Mga utol, ang pinapakita ko lamang ngayong mga possible scenarios Hindi naman po sinabing mangyayari yan, pero pwedeng mangyari yan. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Titingnan muna natin. Pa-comment na lang Yung mga company, ayan totoo yan mga utol Mga company na nag-aalisan na sa China as early as 2018 or 2019 nangyayari na yan. O baka masigit pa. Big multinational companies moving out of China. So napakarami yan mga utol. 29 nakalista pa lang dito. Bakit nga ba? Ang unang-unang dahilan yung national security. Siyempre, bukod doon, siyempre, ang tinitingnan ng company yung pag mas mura ang labor cost, yung mga yan. Kaya nga naglipatan dati ang mga multinational companies dyan dahil mura ang labor cost. Pero kung seguridad na dahil meron ngang iringan ang US at ang China, talagang gusto na nilang umalis doon sa China bilang para doon mag-manufacture. So, yung maglilipatan sila sa mga friendlies na bansa ayon sa mga ibang report kong natanggap. Okay, nabasa. Ayan 29 Stanley Black & Decker. Yan ang mga company na mag-aalisan Dell, HP, okay, Nike, Hasbro, Intel, yung gumagawa ng core, Samsung Electronics. So alam ko ang Samsung Electronics ay isang Korean company, So LG Electronics, Puma, Airbnb, Sharp, Kia Motors, Hyundai Motor Corporation, Hyundai, mga Korean companies, na Google, Alphabet. So napakarami mga utol. So totoo po yan na plano nila mag-alisan. Baka nga yung karamihan dyan nakaalis na. Kasi doon sila nagmamanufacture. Anyway, yun nga lang ang dahilan. Yung napipintong gera at yung seguridad ng lugar. Okay? So ano masasabi nyo dyan sa ating topic na yan? Pa-comment na lang. Tuloy na natin to. Ilan lamang ang mga ito sa negosyo ng China na naitaguyo dito sa bansang Pilipinas. Grabe, no? Na sa panahon na hindi may iwasan ay pwedeng gamiting galamay ng mga komunista laban sa bansa. Totoo. Sa kasalukuyan, minamanmana ng ilang mga opisyal ang takbo ng mga kumpanyang hawak ng Partido Komunista kung sakaling gumawa ito ng hakbang na hindi kabubuti ng mga Pilipino. Anong aral ang mapupulot dito? Pero sa totoo lang, ano sa tingin nyo, Dapat ba wag na tayo tumanggap ng investment na pag yung publicly owned, yung state-owned na company ng China? Ano sa palagay nyo? Tama ba na gano'n na lang?
o ituloy pa rin yung mga naka-ready na, no, nakalatag na ng mga projects with them. Yun rin naman yung iniiwasan ng ating gobyerno, pero hindi tanga ang ating mga namumuno. Kurap lamang. Okay? May mga kurap. So, pwedeng na babayaran under the table. Pwede hindi ko sinasabing na babayaran na. Kayo nagsabi niya kung sakali. Pero pwedeng na babayaran para tumuloy, para kumontes. Pero maganda yung hinahain ng Senado nakaraan. Napanood ko yung pag-uusap tungkol dun sa dito. Ako palagay ko dapat nang kansilahin lahat ng mga yun. Basta state-owned ng China na company, wag na nating papasukin kasi pag tumuluyan na pasok, alam na natin yung posibleng mangyayari. So ano masasabi nyo dyan sa ating featured video? Paki-comment na lang mga utol. Kailangan ko ang inyong opinion. Paki-like na rin yung video. Maraming salamat kay Pinoy Mystery Channel. Grabe itong Grabe itong topic na to. Yun lang masasabi ko sa iyo, sir. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutang magkomento ng inyong opinion.